Okay, magandang araw po sa lahat. Ano po. So pag-usapan po natin about po dun sa relihiyon kasi sa ating mga security personnel, ito yung isang malaking nagiging hindrance kumbaga. Dapat hindi. Kumbaga kasi dun sa topic natin about sa mga kapatid na Muslim, ang dami talagang nakarelate, ang daming talagang maramdaman mo na ito yung nagiging daan para magkaroon ng function ang mga kapatid na Muslim at saka tayong mga iba-ibang relihiyon. Tandaan po natin, wala tayong babanggitin na relihiyon. Kumbaga, ang Muslim ang binanggit nating relihiyon kasi ito talaga yung medyo napag-uusapan, di ba? Kumbaga sa titingnan natin maganda ang mga relihiyon. Wala tayong against po dyan. Ako kahit anuman mula sa akin yan. Kahit anuman, hindi tayo magbabanggit ng relihiyon. Pag-usapan natin ang relihiyon. Para sa iyo, ano ba ang relihiyon? Sa mga security personnel, sa ating mga officer, ang relihiyon ba ang magiging basehan natin para hindi natin tanggapin ang ating mga empleyado? Or kailangan ba talaga na isa-isang tabi natin? So pag-usapan natin, ang relihiyon dapat, para po sa akin to ha, ito sana yung magiging daan para magbuklod-buklod tayo. Iba-iba man tayo ng paniniwala, iba-iba ng pamamaraan ng ating pananampalataya, pero ang titingnan natin doon yung pinaka-essence ano ba yung point of view natin doon, di ba? Mag-pray sa Kanya kung sino yung kinikilala natin. Yun lang naman, isa lang yan Kung titingnan natin dangan nga lamang nagkakaproblema. Ito yung nagiging na para mag-function ng mga tao. Napapansin niyo po yan. Di ba? Sana sa ating mga security personnel, lalo sa mga officer, sa mga agency, dapat kahit anong relihiyon yan, basta taong dumating sa atin, maayos yan, dapat tulungan natin. Miski nga dapat medyo salta, titingnan natin kasi baka pinadala sa atin ng dakilang lumikha yan para i-guide natin siya. Ako yun lang laging nasa isip ko Pag may dumarating sa akin mga talagang talagang as in zero talaga knowledge about security. Pinalakad ng license. Totoo naman, madaming ganyan. Akala kasi nila ang trabaho ng security, ganun lang kadali. Na para bagang pag may license kakaya ko na ganyan. Hindi yun Mabigat, malalim. Kumbaga, dapat we have to know the clarity of being a security personnel. So para sa akin, sabi ko, siguro God knows na pinadala sa akin to with a purpose. Kaya ginagawa ko yung part ko para tulungan sila. Pero hindi ibig sabihin na kung mali, okay lang. Hindi. Talagang dadaanin natin sa maayos yan. Kahit walang sinatay kami, nagpe-pray kami bago kami nag-card mounting, pero nagagalit ako sa kanila pag kami mali. Hindi hindi yung mali I mean, basta tama naman yung pagpagalit mo, okay yun. Hindi yun against sa relihiyon. Para sa akin po hindi ko alam sa iba. Kasi mahirap yung mali na okay lang sa'yo, hindi tuloy natutuwid yun. Ilagay natin sa tama, ituwid sa tama. Minsan mayroon pa nga akong na naninikaw daw doon sa maraming tao, yung kanilang officer, kasi kamag-anak ng agency, mali yun Kahit sabi mo kamag-anak ka ng agency, dapat nga ikaw yung maging isang lead by example ng iyong mga guard kasi nakaangkla kayo dun sa agency. Kaya ang daming agency nasisira because of the employee, hindi naman talaga yung pangalan ng agency talaga Minsan yung mga namumuno pa yan pa yung mga pang may-ari, di ba? Totoo yan. Huwag na tayong maging ipokrito, Real talk tayo. Maraming ganyan, dapat ibahin natin sa panahon ngayon. Ang kailangan natin mga tao, mga kapwa Pilipino magtulungan. Kung sa ibang mga banyaga nagagawa natin, paano tayo makipag-usap sa makipagtulungan sa how much more kaya tayo pang kapwa Pilipino? Pero disregard natin ang relihiyon. Ang relihiyon kasi, kumbaga sarili mo yan, it's your personal. Hindi dapat yan na pangkalahatan na gagawin natin. Personal mo yan, yun ang pananampalataya mo, irespeto. Huwag sana gawin natin na ang relihiyon ang maging dahilan para, alam niyo yun, yung magkawatak-watak. May masirang tao ng dahil sa relihiyon. Dapat nga, ano ba yung relihiyon natin? Ako ganyan tinatanong ko sa anong relihiyon ka, ganito ka, ganyan. Kasi Muslim ka, okay? Para alam ko, like kung inuulit, alam namin saan namin dadalahin sila pagdating sa mga oras na kailangan nila. Di ba? Meron silang Eid al-Adha, Eid al-Fitr, mga ganyan, di ba? Nagpa-fasting sila. So, yung mga ganito sinasabi sa akin, sir, magpapanggad ako sinagpa-fasting ka. Okay, sige. Ini-schedule ko talaga yan. Kapag meron sila mga pagtitipon, di ba? Pagka mga araw ng Eid al-Fitr nila, Eid al-Adha, mga ganon, di ba? So, nagsasabi sila sa akin, ini-schedule ko talaga sila. Nagpapa-straight talaga akong kinakailangan para sa kanila. Kasi, ramdam mo yung lalim ng pananampalataya na, and yet, dinidisregard natin. Di ba? Parang, huwag natin tingnan nyo, sila pananampalataya nila yon. Irespeto natin.
Ganun din po dapat tayo sa mga trabaho natin, lalo sa mga security. Ang nangyayari sa iba niya, pag malaki ang detachment, grupo-grupo yan. Itong relihiyon, magkakasama, itong hindi. Dapat as a whole, sama-sama tayo. Kami, pag kami mga team building kami, may mga swing kami, tinatanong ng boss namin. Di sila yung mga kasama nating Muslim, mga kapatid na Muslim. Okay, may mga pagkain sila. Minsan nga yung pansit namin, hindi na hinahaluan ng alam nyo na, di ba? Para sa kanila, para iisa. O kita nyo, di ba? Kailangan may mag-a-adjust talaga. Hindi pwede, kami ganito, hindi ganun eh. Kasi syempre, kahit tayo lahat ginakain natin sila, meron talagang pili yan. So, adjust tayo kasi to respect their belief. Iyon ang malalim na relihiyon. Yung pagrespeto mo, isang napakalaking lalim na relihiyon yan. Hindi nakaangkla ka sa ganitong kalaking relihiyon. Ang tanong, ano ka nung ikaw ay naandyan sa relihiyon na yan? Parang kumbaga, ikaw yung magiging bunga ng puno na yun. Ano yung puno? It is the religion. Ano yung bunga? Di ba? Baka ang bunga iba. Hindi nakaano doon sa puno, hindi akma. Di ba? Mali. So dapat wag gano'n. Kailangan, kung mali, siguro may mga sanction yan. Pero hindi natin titingnan yung relihiyon nila. Kaya ang dami nagko-comment doon sa aking vlog, di ba? Totoo naman mararamdaman mo talaga Pero sabi ko nga sa mga kapatid na Muslim, tuloy lang natin. Ano mang relihiyon tayo, kung hindi tayo inaadya, siguro God knows na meron siyang purpose para sa atin. Lagi nyo lang isipin. Hindi mo naman tanggap dito siguro si Lord or si Allah, dinadala niya ako sa tamang tao, sa tamang landas. Yun lang lagi. Kasi hindi natin makaano yun Hindi natin makokontrol yung isip nila Ang kaya natin kontrolin, ano yung reaction natin doon sa ginagawa nila, sa sinasabi nila, despite anumang relihiyon ako. Yun lang. Laging think positive. Sa lahat ng nangyayari sa atin, hindi yan mali May purpose yan. Hanapin nyo yung halaga nun. Diba? Kaya nga, sa mga na Muslim, huwag kayong mapagod na mag-apply sa iba. Pumunta doon sa mga na pag nakatagpo kayo na talagang mag-aasikaso, mag-aasa inyo, dyan na kayo. Regardless sa sweldo kung ano man, tingnan niyo kasi minsan ang laki ng sweldo, stress ka naman. Diba? Against the wind naman yung kanilang mga So, bakit pa? Ano yung purpose? Ang mahalaga, nakakaipon ka. Diba? Yun ang importante Hindi naman sa sweldo yan Pag alam mo, okay na ako dito kasi kahit ganito ang namin, hindi alang ditong walang separation, walang kanya-kanya, iisa kami. Maayos ang trabaho ko, kumikita ako, sumusweldo ako, at nakakaipon ako, yun lang. Ang laki na sweldo, wala kang ipon. Minsan, ang dami pang problema o ano pa yun, di ba? Kaya nga dapat, hindi natin masyadong pinibigyan ng datos ang mga review. Pag nag-apply, tingnan natin yung standard. Meron ba nakalagay din sa mga na, o kapag ganito review, huwag yung tanggapin na dapat ito lang. Di ba yun? Dapat, ano yung criteria niya? Dapat willing siyang matuto, maaasahan siya, nakita natin yung kanyang eagerness to work, hindi yung pumuriliyon ay hindi na pwede. Ay, hindi kami tumatanggap ng ganyan, di ba? Kung ang Diyos nga, inano ba tayo ni Lord na, hindi ka dito, iba ka. Hindi nga, di ba? Wala siyang inaano, lahat, pantay-pantay. Walang sa kanya. Lahat. Sabi nga isang kapupunta, di ba? Ang kasama niya nga lagi, di ba? Kung pag-aaralan natin, puro mga ang daming kasalanan, sabi niya nga, di ba? Kasi saan ako sasama? Alam mo, sumama ako sa barangay, kaya ako nandito para sa mga taong nangangailangan. Parang ospital. Ospital ka, alam mo, may sakit, di mo tatanggapin. Di ba? Parang ganun yan So, lawakan natin yung pang-unawa sa mga ganyan. Basta't ang mahalaga, ipakita kasi hindi rin natin masasabi na ano ba talaga, paano natin matatry na mahusay para kung di natin susubukan. Siyempre, yung orient natin, ganito. Pag nakita natin mga ilang buwan, mali, okay, sa policy natin, medyo ito yung nagawa mo, hindi ka pwede, di ba? Maaalis ka. Ang dami ng mga kapatid na Muslim, nakita ko talaga mahusay magsipagtrabaho. Hindi naman lahat, parehas lang kaya anong relihiyon Di ba? Yung sa akin, pinopoint ko lang dito, kaya itinapi ko ang relihiyon. Dapat ang relihiyon, like kung inuulit, ito sana yung magiging sandigan natin ng bawat isa na magkaroon ng unity, pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan, pagbibigayan. Hindi ito yung naging dahilan para tayo magputyaan, magkanya-kanya tayo, hindi ka sa amin, iba ka. Ano pang klaseng relihiyon yan? Di ba? Kaya mas magandang wala ka na lang relihiyon. Di ba? Kung titingnan natin. Kasi hindi rin naman natin alam sa kabilang buhay kung ano, walang nakakaalam kahit sino. Para sa aking pananaw kahit ano pang pinag-aralan mo sa theology, kung ano pang natapos mo, hindi natin alam ano sa kabilang buhay. Ang alam lang natin dapat, paano ka maging mabuting tao, paano mo irespeto yung kapwa mo. Kasi di ba yun na sinasabi ni Lord? Na, sabi nga di ba, paglilingkuran kita Lord, hindi niyo ako pwedeng paglingkuran, di ba? Hindi ako ganun katatas sa Bible pero nababasa ko yan
Kasi ni ang mundo nga putstol ko lang, tungtungan ko lang yan. Hindi niya, isang ganyan ko lang, pwede naman anong gusto kong gawin. Kung gusto niyo akong paglingkuran na sinasabi ninyo, iyan yung nasa kamukha ninyo, iyang kapwa ninyo. Kung ano yung ginawa mo sa kanila, ginawa niyo na sa akin. See? Di ba? Ang linaw-linaw. Kaya kung ano ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa kanya yan. Dahil anak niya yan eh. Oo. Tapos, kung mo ang relihiyon, nakakaano yun eh. Kaya hindi ako masyadong sa relihiyon eh. Nakafocus ako, ano siya, despite ganun ang relihiyon niya. Ano yung bunga niya. Yun ang tinitingnan ko, ay nakaangkla siya sa ganitong relihiyon. Hindi yun eh. Diba? So, malaki dapat ang gawin nating pagtulong o pag-ambag doon sa kung ano mga relihiyon meron. I hope sana po naging maayos yung aking pag-inform about sa relihiyon. Wala tayong inaan na ano mga relihiyon yan. Ang importante lang, ang tunay na relihiyon bilang ikaw, kung ano ka, yan ang tunay na relihiyon.